tanong! Ayan, may tanong! Iyon po, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat, sa mga anak ng Diyos, sa lahat ng TRL people. At tunay nga po na napakasarap sumamba sa ating Panginoon na muling nabuhay ang ating Master. Walang iba kundi ang ating Jesus Christ, the risen Lord. Amen. At sa oras pong ito, kami po inyong samahan sapagkat kami po ay magtatalakay ng salita ng Diyos. May tanong pa ba tayo? May tanong? At may tanong po tayo. Yun. Nagtatanong! May Ayan. tanong at may magtatanong. Yun! At kayo po yung mga magtatanong na yun. Ang sasagot sila. Sila ang Sila sasagot. po. Kayo ang Sila tatanungin. sasagot. Kami po pala. Ay, Go ahead subukan pa. natin. Ano bang tanong ni Pastor Alan? Tanong po ata ni Sister Alma. Ate Alma, tanong niya Ate Alma. Ito, Yun po. ang tandang tanong! Ayan! Salamat po Ate Che, ha? Nakaka-encourage. Ang tandang tanong! Ito na po kasi matanda po. Kaya ang tanda-tanda. Ano ba yan? Mga bata pa naman kami. Opo, wala. Ayun. Nasabing ko Wala pa pa po kami. kaming wala pa po kaming senior citizen. Isang citizen po lang po kami, Philippine citizen. Wala. At ang tanong po ay ito. At sino po ang sisigaw? Siyempre, si Pastor na lang po. Kasi si Pastor Alan po, baka po Ganon? maging ganun-ganun eh. Sige, kaya natin Pastor. yan. Sige, kaya natin yan. Sige, kaya yan o. Okay. Yung gusto ko yung mahabang gano'n ha. Aba, Yung naghanap pa ng mahaba. Eh, mga may diferensya naman. kaya ano. nga po. Ate Alma, Pampalakas sa parang puso. malaki puso natin. Parang may butas. Baka naman. Ayan. Sige, paano tanong? Ano ba Ang yan? tanong po ay, Parang may butas daw mga puso. ito po ang tanong natin. Sa bagay, kakatapos lang po ng ating Holy Week. Ngayon po ito naman ang ating tanong. Kaya mo bang ibigin ang iyong kaaway? Ayan po ang tanong. Tandang tanong. Actually, matagal ang tanong talaga yan. Ang napakatandang tanong! Opo, sakto-sakto ang tandang tanong sa mga pong ito. Kaya mo bang ibigin ang iyong kaaway? Yan. Yun. Totoo po yung Katatapos mata. Opo. Katatapos lang ng Holy Week, kinakaya i-practice natin yung pag-ibig ng Diyos. Ano? Hindi po kada Holy Week lang po kailangan natin ibigin. Dapat po araw-araw, kahit anong okasyon, oras-oras, ibigin po natin ang Nag-backward ating po kaaway. mag-ikot ng mundo. Ngayon, April na po. Ngayon, babalik natin sa February. Oo. Yan. Ang napakandang, ayan. Ayun. Ang napakatandang tanong. Kaya mo bang ibigin ang iyong kaaway? Para sila magkaroon ng idea, sa anong paraan mo ipakikita yung pag-ibig mo sa iyong kaaway? Ayun. Yan. Feel free po na mag-comment po sa ating pong comment box. Yan. Habang nagantay po tayo masagot. Ate Alma, bakit nga ba ayan ang iyo pong naging tanong? Ito po kasing tanong ko nito ay dito po natin kinuha sa sulat ni Mateo chapter 5 verse 43 hanggang 48 po. Wala ka naman yung hugot sa tanong natin na yan. Mamaya po yung mga may hugot dyan, yung mga hindi makamove on. Pwede po kayo ano. Sa habang binabasa po natin text verse po natin, feel free po na mag-comment po sa tanong po ni Ate Alma. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 43, narinig ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit, ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. May purpose. May yung purpose sa utos. Yung utos na ibigin mo yung kaaway. May purpose pala, Ate Alma. Yan, Ayun sumagot po, pa ang ating marami na kapatid. po. Oh. Una po si Sister Jessica Pal. Sabi niya, kaya na po because of the love of the Lord na inilagay ni Lord sa puso natin.
mula nang tayo ay ma-born again. So para kay Sister Jessica, kaya daw. Bakit? Kasi meron daw itinim na love ang Diyos sa puso po natin. Sabi po natin kapatid, Sister Just Joy, sa lumang buhay po siguro hindi. Pero now ay maari na dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yan. Sabi po ni Sister Elizabeth Tan, yun po ang nais ng ating Panginoong Hesus. Love one another. Yan. Amen. Positive po mga sagot. No? Meron kayang sasagot dyan na hindi. Sabi po ni Sister Odette Gumapas, opo, kasi di po ako mapagtanim ng galit o sama ng loob. Wow, sana all. Sabi po ni Sister Noon pa naman pala, mabait na siya. Opo. Sabi po ni Sister Che ng Qatar, ako po bago umalis, kinusap ko na po stepfather ko at nagpaalam bilang respeto pa din. Aba, mukhang may ugot si Ate Che. Yan. Sabi po ni Kuya Abet, ito, ang aming kabatch. To be honest po, mahirap mahalin ang kaaway kung ganang sa sarili natin. Pero nang dahil sa Espiritu na nasa atin at sa pag-ibig na pinaparana sa atin ng Panginoon, magagawa at dapat nating magawa para sa ikararangal ng ating Panginoon. Yan, salamat po sa nag-comment. Sabi po ni Sister Maria Fernandez, mapagpalang umaga po, morning devotion po, kasalanan po ba ang tumulong sa unbeliever? So, sagot niya, tanong din. Mamaya, babalikan po namin yan. Ay, ang galing talaga ni Kuya Alan. Buti na lang ikaw nakabasa niyan. Bakit po? Ang galing mo talaga. Basta, ang galing nakuha niya eh. Oh. Bakit? Ang galing. Oo, sige. Taga ano yan? Obrero, Quezon City. Okay po. Sabi po ni Sister Jess, sa paanong paraan, unang-una, kung hindi pa save, i-share kaligtasan na ibinigay sa atin ni Jesus Christ. Yan. Sabi po ni Sister Che, aba, paano kung pinatay naman ang isa sa aking pamilya? So ate Ann, may mga tanong na. Mamaya pasagutin natin mamaya yan. Good morning po kay Nanay Alet Marcelo po. Good morning po. Sabi po ni Sister Edna Eliberan, mahirap kahit isa ka ng Christian. Ito, may hugot po. Kahit may proseso talaga, bago mahalin ang iyong kaaway. Yan. Sabi po ni Tatay Florante, kaya pong ibigin ng aking kaaway kung siya po ay totoong siya magbabago ng pakikitungo sa akin. Kumbaga, conditional po yung kay Tatay Florante. Yan. Sabi po ni Sister Evelyn de la Cruz, sa kaaway po, gantihan po ng pagmamahal. Huwag po pansinin. Sa kaaway. Opo, sa kaaway po, gantihan po ng pagmamahal. Huwag po pansinin kung ano man ang pangit na ginawa sa atin. Hingin po natin kay Lord ang kahinahunan sa sarili at pagtitimpi. Yun po kay Sister Evelyn. Sabi ni Sister Elizabeth Tan, opo, dahil sa pag-ibig ni Lord Jesus. Ayan, amin po. May mga tanong po kanina, Ate Alma. Sabi ni Sister Marilyn Nomo, praise God, amen po, because God is love. Legit at naging kalmado po ako sa isang tao na kumuha ng panahon. So, pantalon pag sorry naman, maaga pa. My God, kumuha ng panahon na dapat para sa amin ng mga anak ko. Kasi alam ko din naman po, Ang huling halakhak. nasa amin pa ang huling halakhak, kasama natin ang Diyos. Parang may paghihiganti, no? Sabi ni Pastor Ani, nung ako na born again, ayan. Nung una ako na born again, Teka lang po una ko pong mga inakay nanay at kapatid ko. Pero yung kapatid ko dati naging dahilan kung bakit ako naglaslas ng pulso. Naku, may hugot si Pastor Oh, may Ani. hugot. Grabe naman, naglasas ng pulso. Sabi ni Sister Linda Lam, mahirap po magmahal sa kaway kung wala po tayo sa Lord. Utos po ng Diyos na magmahalan tayo sa isa't isa. Kaya ipanalangin ko na lang po sila. Tapatan po ng mabuti ang masama. Yan, tapatan daw ng mabuti ang masama. Yan. Sa akin po personally, isa po siyang talagang proseso no?
Kasi madaling sabihin, pero ang hugot ko sa tanong ni Ate Alma, hindi yung tanong na kaya ko bang gawin, kundi willing ko bang gawin yung bagay na magpatawad at mahalin yung aking kaaway. Kasi pag sinabi ko kasi kung kaya kong gawin, parang kinukondisyon ko pa ang aking isipan, ang aking puso, nagawin ko yung bagay na yun. Pero kung yung bagay na yun ay willing kong gawin, para po sa akin mas magiging magaan. Kasi hindi ako nagbase sa aking pakiramdam, kundi nagbase ako sa aking desisyon na magpatawad o mahalin. Yun. Paano, Pastor, kung ang naging kaaway mo, yung umutang ng malaking halaga sa'yo, hindi ka na binayaran, tinakbuhan ka na. So, naging kaaway mo yun eh. Inutangan ka ng malaki, ang sobrang pangako nung hindi pa nakakulong, ibinigay mo ng malaking halaga. Nako, hindi mo na nakita. Ngayon, naging kaaway mo ngayon. So, applicable ba na mahalin natin ang ating kaaway? Ayan, sabi ni Brother Gomer Bunyaw, pakibasa. Sa akin po, kaya ko pong ibigin or patawarin ang aking kaaway. Pero iba pa din pag nakaganti ka sa kanya. He. Ang dami-dami pang comment. Kay Cherry Rose Cherry Rose Rodriguez. Opo, kaya na po ngayon. Dahil mas nangigibabaw na po kasi ang pagmamahal ng Diyos, paano may pakita ang pagmamahal sa akin? Paano nga kung ang naging kaaway mo ay yung umutak ng malaking halaga na hindi ka binayaran? Kaya ba natin So, ibigin? nagsilbing kaaway mo yon. Yung ba ay iibigin pa rin natin, Ate Alma? Ang duktong po ni Sister Cherry Rose sa akin po, pagdadasal ko na lang po siya kay Lord. Ayan, pagdadasal na kay Lord. Yan, kay Ate Kay Shirley. Ninang, madali kasing sabihin pag hindi pa nangyayari sa iyong buhay. Paano kung may kaisa-isa kang anak na babae, iningatan mo, pinalaki mo, tapos na-rape, medyo bumigat po, no? Na-rape at gang rape pa ng mga walang pusong tao. Hindi naking kaaway mo yun, Pastor Alan. Hindi nga alam ako, malamang. Iibigin para ba natin? Iibigin ba natin sila? Yan, sagutin mamaya yan. Sa katiyak yan, unang namutawi dyan, walang giya sila. Oo. Sabi ni Sister Edith Sanchez, siguro po papatawarin na lang. Sabi nga po ni Pastor Laro sa OBS, hindi lang isang beses, kundi 70 beses at hingin po kay Lord ang kapayapaan ng isip at puso para din po sa kaluwagan ng nararamdaman. Ipagpe-pray din po daw. Ayan. Meron pa po Pati Che. Sabi ni Janice Garcia, dati po halos isumpa ko ang mga kaaway ko. Ngayon po, pinagdarasal ko na po sila na maranasan nila ang mga mabubuting bagay na pinaranas sa akin ng Diyos. Simula lang matuto ako magpatawad at kalimutan ang mga masasakit na ginawa at sinabi nila sa akin. Grabe yun Sabi ni Sister Elizabeth Tan, opo, tama Pastor Alan, dapat willing gawin at humingi ng tulong kay Lord Jesus po. Iyon, salamat po Elizabeth Tan. Sabi ni Sister Guarino Evelyn, mahirap po mahalin ng kaaway, lalo na noong una, nasa lumang buhay pa. Pero simula po nang na-born again at nakilala na ng malalim si Lord o si Jesus, kahit super sakit na po, at mahirap talaga tansyahin ang ugali ng tao, pero sa biyaya ng Diyos, lagi po pinapaalam ni Lord, dapat manaig po lagi pag-ibig kaysa magalit ka. Kaya po ginagawa ko, pray po sa kanila. Dami niyan. Laging pray po, no? Ibig sabihin, maraming makagalit to. Sabi ni Sister Senaida Guston, ang maganda sinabi niya, short but meaningful. Love your enemy. Enemy me. Yun. Ano po yun? Sabi ni Sister Elizabeth Tan, mahalin pa rin po dapat gaya po nung nanloko sa negosyo. Ng kuya ko, milyon, tinakbo. Pagmamahal pa rin dapat ibigay. Pagmamahal pa rin ba dapat ibigay? Kawawa rin kasi, bulag siya sa pananampalataya po. Sino ba bulag yung kumuha ng pera? Sabi si Sir Jess,
Kapag kasi sa pag-ibig na ginawa ni Jesus, tayo tumingin, you cannot help but love also. Pero kapag sa kamalian at kakulangan ng kapwa natin tayo tumingin, talagang mahihirapan tayo magpatawad. Hindi naman kaya Pastor Alan, Sister Alma, na dahil sa utos na yun ng Panginoon, kahit niluloko na tayo, pinagwawalahin na tayo, patuloy pa nating iibigin. Paano kung inaabuso na tayo? Applicable pa ba yung... Namahalin pa rin, no? Ay, Pag-pray. inaabuso ka na. Tapos, sabi kasi ng Lord, mahalin daw natin sila winawaling haya ka na, inaabuso ka na. Di, lalabas dito yung pag-ibig na itinuturo ng Panginoon, parang hayaan mo na abusuhin ka, ang mahalaga, iniibig mo siya. Parang ganun bang parang ibig sabihin? pangungunsinte. Oo. Parang nakukonsinti na yung kamalian sa buhay mo dahil nga sa salitang pag-ibig. Sabi mo ni Pastora Ani, ano pa kaibig sabihin ng Romans 12:17-9? Romans chapter 12, verse 17 up to 19. Teka lang po, basahin ko po. Romans 12. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Ang tanong kasi ni Pastor, hindi ba nakukondisyon ang isipan ng kapwa natin na okay lang na gumawa pa rin ng parang mali sa atin sa kabila ng ating pagpapakita po ng kagandahang loob? Hindi kaya maabuso yung ating pagkatao nun o ang ating pagiging Kristiyano? Kasi ang iyong utos ibigin mo ang iyong kaaway. Halimbawa, pinatay yung isang miyembro ng pamilya mo, pinatay. Sabi kasi ni Lord, ibigin ang kaaway. Ganun ba po kadali yun? Ganun ba po ba ang diwa ng pag-utos na ito na ibigin? Paano kung inaabuso ka na, winawalang hiya ka na? Dahil doon sa utos na yon, ibigin, di, huwag ka na magtampo, patawarin mo na lang, huwag ka na magalit, ibigin, ipakita mo pa yung pag-ibig mo sa kanila. So napakahalaga pong maintindihan po natin ang aral ngayong umaga tungkol sa ibigin mo ang iyong kaaway. Madaling sabihin kasi, kasi pag-ibig ni Lord. Pero ang totoo nung, kahit inibig tayo ni Lord, kahit tayo minahal ni Lord, pag ikaw ay inabuso at ikaw ay winalang hiya, aywan ko po kung kaya po ninyo yung ganong Opo. Pero hindi po mali yung sinabi ni Lord, talagang dapat po natin gawin ito. Kaya napaganda pong pag-aralan po natin kasi dahil doon sa utos na ibigin mo yung kaaway nang lumalabas, kung ito ang lagi natin pangahawakan, di natin maintindihan ang konteksto ng pagkakasulat na ito nung sinabi ni Lord, ay baka mangyari, inabuso ka na, dahil doon sa katuwirang ibigin mo yung kaaway, mahalin natin, patawarin natin. Paano kung inaabuso ka na? Parang lumalabas pa na, hayaan mo nang walang hiyain ka ng kapwa mo, ng kaaway mo, ang mahalaga, nagmamahal ka. Ganun po ba talaga ang turo ng Panginoon? May mga biro pa nga, Pastor, pag nagkakamali sa'yo. Christian ka naman Alam ko, kayo mo magpatawad. May mga ganun po Sabi po ni Pastora Angel, siguro pag magaan lang ang nagawang kasalanan, madaling patawarin at mahalin. Pero pag mabigat aminin natin sa hindi, kahit Kristiyano tayo, parang di siya madali ata. Mapatawad at ibigin pero hindi instant na nandun, agad. Kaya need talaga yung pagsama ng Diyos sa panahon na yon. Kasi maraming katanungan, kagaya kay Sister Shirley, paano nga naman na yung anak mo pinalaki mo ng maayos, bandang huli, hindi lang rape, gang rape pa. Kaya sabi ni Pastor, paano kung yung mahal mo sa buhay, hindi lang saktan, kundi bawiin pa ang buhay. O yung mga utang, kumbaga, kaya ba kagad nating magawa yung mga bagay na yon? So, sa umaga po ito, alamin natin ano nga ba yung konteksto? Bakit nga ba sinabi ng Panginoon yung katuruan na yon? Sino ba yung kausap? Ano ba yung dahilan? Ba't niya itinuro yung mga bagay na yon? Kasi hayaan po natin ang salita po ng Diyos ang magpaliwanag at the same time, maunawaan po natin kung bakit sinabi ng ating Panginoon yun at para po kanino yung pagkakasabi po ng ating Panginoon sa tekstong ating binasa. Sabi po ni Kuya Ricky, hirap po, pero kakayanin po. Dami pong nanglamang sa akin, lalo sa pera. Dati po, sinumpa ko sila. Pero ngayon, panalangin na po. Salamat po, biyaya ng Diyos sa amin. Grabe yun, ha. Sa totoo lang, minsan sa ating pagiging mabait din, naluloko tayo, Kaya yun po yung pinakapunto po ni Pastor,
Di talaga natin kaya mahalin ang kapwa natin. Eh, baka mamaya may mga unbeliever, ay, Kristiyano ito, ay, gawan ko ito ng kawalang hiyaan kasi ang ganti nila sa akin, pag-ibig pa rin. Patawarin, parang ganon. Di talaga natin kaya mahalin ang kapwa natin, lalo na ang kaaway. Pero pag nakita natin si Jesus sa kanila, magagawa natin. Dahil tayo kaaway din naman tayo ng Diyos. Pero dahil kay Jesus, napatawad tayo, tinanggap na bilang kaibigan at anak niya. Sabi po ni Sister Emerald, sagot po sa tanong ni Pastor, love with wisdom from God. Yan po yung sagot ni Sister Jessica. Kasi mahirap hingin yung wisdom ni Lord sa panahon na ikaw yun na lang yan. Oh, yung saktong galit na galit ka, no? Yan. Sabi po ni Marley Rose Gubot, simula po na naging Kristiyano ako, naniniwala na po ako sa kasabihang, the more you hate, the more you love. Parang hindi rin naman, no? The more po na naiinis ako sa tao, the more po naiintindihan ko na mas lalo po akong bibigyan ng Lord ng mahabang pasensya. Yan, Emerald. Sabi po, paano po yung love knows no boundaries? At sa Bible, love conquers all. Parang nabanggit na yung clincher. Sabi po ni Sister Merlinda Tioson, good morning po sa bawat isa. Kay Edith Sanchez, kung kasalanan po sa batas, dapat pa din niya panagutan yung kasalanan niya. Siguro po papasok ang pag-ibig doon kung dapat hindi siya kukonsintihin sa kasalanan na ginawa niya. Kung baga kay Sister Edith Pastor, kung mayroong kasalanan, hayaan ng batas o yung law, yung magparoon sa kanya. Pero sa Christian, parang papatawarin pa rin. Sabi ni Sister Ronelia Escueta, kaaway ko yung mga mahal ko sa buhay na unbeliever. Grabe naman yun. Pero patuloy ko po silang iniibig. Naninelia, ha? Sabi ni Sister Jess, God forbid, naniniwala ako na sa mabuti at masama, pinapahintulot ng Lord para sa atin, ikabubuti. At laging may purpose ang Lord sa bawat pangyayari na pinahintulot ng Lord. Parang pinahintulot ba din ng Lord na lokohin tayo ng tao? Parang ganun yun eh. May balik sa tanong na ganun eh. Pinahintulot din ba ng Lord yung masasamang bagay na nangyari sa atin? Parang mahirap pong maunawaan po, no? Ang totoo niyan, Pastor Alan, wala naman pong mali sa tanong nila, ay sa sagot nila. Wala po silang mali sa kanilang sagot sa ating tanong. Kaya lang po, wala rin tumama sa sagot. Ayun lang. Ang gaganda. Mamaya po may maliliwanagin po tayo. Wala pong mali sa sagot po ninyo. Wala rin tumama. Kung ang pagbabasihan natin ay yung mga talatang binasa natin. Ayun, may hugot po sa pastor, ha? Unawain po, kung ang pagbabasin daw natin, yung talatang binasa po natin, parang ang dating po talaga, hindi po siya applicable sa lahat. Sabi po ni Sister Marlene, Marley, yan. Since tayo po ay mga tumanggap at sumampalataya na sa mabuting balita, ang kaaway po na sinasabi sa konteksto ay yung mga taong di pa nakakilala at tumanggap sa gospel. Kaya dapat po talaga natin silang mahalin at iparamdam si Kristo sa buhay natin para maunawaan din po nila ang mabuting balita. So para kay Ate Marley, yung sa konteksto raw, yung mga hindi pa sumampalataya. Verse 19, sabi po ni Sister ni Pastor Ani, sabi din po kasi dyan, ang Diyos ang maghihiganti. Parang yung kay Haring David din at Nabal, ang Diyos ang naghiganti. Patay si Nabal. Mahirap kasi yung Pastor Alan, Sister Alma. Pag nalaman kang Kristiyano ka, at ganun ang pananaw natin na sinusunod natin sa salita ng Diyos, ay lukuhin ka na lang ng lukuhin, walang hiya ka lang, kasi ang magiging sagot pala natin is ibigin pa rin sila. So parang gano'n. Kaya napakahirap pala sa ating mga Kristiyano kasi pinadama sa atin yung pag-ibig ni Kristo, kaya ibigin din natin ang lahat ng magiging kaaway natin. Kasi ang tao po, para maging kaaway mo, may gawing masama sa iyo para maging kaaway mo. So ibig sabihin, lahat ng tao na gagawa ng masama sa atin, i-apply natin yung pag-ibig. Parang gano'n ang sa pakikinig ko na sa pagbabasa natin ng mga tanong, parang gano'n ang mangyayari
na parang, halimbawa, unbeliever ka. Tapos pag nalaman na ganun pala ang magiging reaksyon, response ng Kristiyano sa mga taong magiging kaaway mo, ay wag na lang ako maging Kristiyano, ganun pala ang nangyayari, wala na pala akong Parang maabuso lang wala na ako. pala akong karapatan na ipaglabang ko ang aking sarili na walang hiyain ako ng kapwa ko, ng kaaway ko dahil ang sabi ng Bible, ibigin ko daw yung aking kaaway, ganun palang Kung saan, parang napakahirap naman yata Opo. And Sabi dami po ni pa. Sister Margie Donaire, parang mahirap po yun, pero pwede po mangyari. Lalo na pag Christian sa pamagitan ng pagpapatawad at isama sa panalangin. Janice Garcia, sabi niya, ibigin po natin ang ating mga kaaway at hayaan po natin ang Diyos ang humatol sa mga nagawa po nila o ginawa nila sa kanilang kapwa. So, ipagpapasa Diyos po. Parang ganun po. Yung in-abuse ka ng isang lalaki, Ate Alma. Di siyempre, in-abuse ka Oh, So, praise the magagalit ka Lord! ng isang lalaki. Praise the Lord! Naging kaaway mo yun. Sasabihin ni Ate Alma, okay lang na ginawa mo sa akin yun kasi mamahalin pa rin kita. Ganun ba talaga ang response natin? Blessed good morning po kay Pastor Jonathan Manlangit. Ay, Good good Kabalyan. morning morning po, po. Pas. Good morning. Praise the Lord. Good morning po. Ganun ba talaga? Ganun ba, Ate Alma? Ganun ba yun? Halimbawa, sorry po, nasa live po tayo. Halimbawa, may ginawang hindi maganda, abusing isang lalaki na, inabuso ka. So, siyempre, inabuso ka, ang tendency magalit ka, magiging kaaway mo siya So, ang ngayon, okay lang yun kasi iibigin pa rin kita kasi Kristiyano ako. Ganun ba ang gustong ipakita ni Lord dito sa ating tekstong binasa? Ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. 8:30 na, kaya dapat talaga paliwanag nyo na yan. Ayan. So atin ang babalikan ng text ng ating binasa in Matthew chapter 5, verse 31, Matthew 43 hanggang 48. Sabi rito, narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuyan mo ang iyong kaaway. Sa Old Pertaining sa law. Testament yan, Pastor Alan. Pertaining sa law. Kaya lang, pagdating ni Kristo, sabi niya, dahil yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuyan mo ang iyong kaaway. Verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ibig sabihin, binabahal niya ba yung law? Kasi ang tugon niya, pagdating sa verse 44, Ate Che, ngunit ito naman ang sinasabi ko. Yung word na, ngunit ito naman sinasabi ko, ibig sabihin ng pastor, yung law ay wala na. Kasi parang ang dating sa akin, parang wala na yung law. Kumbaga, ibigin ninyo ngayon ang inyong kaaway at ipanalangin niyo ang mga umusig sa inyo. Verse 45. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit. Para kang maging tunay na anak ng Diyos, hayaan mo lang abusuhin ka na lang abusuhin ng mga kaaway mo. Ganun ba yun? Oo. Sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa mga masasama. At nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matutuwid. Sabi nga ni Ate Alma kanina, sa mga talatang ating binasa, alamin natin kung sino nga ba yung mga nakapaloob habang si Jesus ay nagdi-describe o nagdi-discuss ng mahalagang aral. Kasi kung babalikan natin Matthew chapter 5, nagpasimula po siya sa pagtuturo sa Sermon on the Mount, sa Beatitudes, from verse 3 up to 10. Pagkatapos naman po na nagturo siya sa verse 13 up to 16 about sa asin at ilaw, verse 17 up to 20, katuruan tungkol sa kautusan, and verse 21 up to the following verses, katuruan tungkol sa pagkagalit, verse 27, katuruan laban sa pangangalunya, verse 31, paghihiwalay dahil sa pangangalunya, verse 33, katuruan tungkol sa panunumpa, verse 38, biglang sa pagtuturo niya, biglang bawas sa bandang dulo Katuruan naman laban sa paghihiganti. Pinakahuli, sukdulan, pagmamahal sa kaaway. Inuna muna yung mga issues Pero parang ang summary niya, pagdating sa verse 43 hanggang 48, yung word na pag-ibig. Wari ba, conditional po ba yon sa ating binasa? Kasi ang magiging dating, pag binasa ng isang literal pagbasa, parang maabuso naman tayo.
kailangan mabigyan natin ng justice ito, Sister Alam. Pero gayon pa man, baka meron kang gustong Puntahan puntuhan mo na. dito sa tekstong binasa natin. Okay, sige ha, tingnan natin. Dito po sa ating binasa na teksto, bakit nga ba na ito ang napili ko? Kasi dito po sa teksto natin, yung nga po sinabi ni Pastor Alan na una po puro pagtuturo ng paghihiwalay, panunumpa, pagpaparaya. Pero pagdating po sa verse po ng 43, tinuwis po ng Lord yung turo niya. Ito po yung sinabi na ibigin ang kaaway. At nung panahon po nito, Pastor, ito po yung mga tao na nagmi-ministry po yata si Jesus Christ ito na nagpi-preach sa mga tao. Iba't ibang tao ang kaharap niya. Nandun po yung may mga makasalanan, mga mananampalataya, may mga alagad po siya doon, at may mga iskriba na marunong sa kautusan na ating Panginoon. Pero bakit nga ba ibig sabihin na ibigin ang kaaway? At ito po ay nilagyan natin ng tema na Love Without Boundaries. Para nabanggit po kanina. No? Nabanggit na po ni Sister Jessica yung ating pong tema na yon. At doon po ay kahulugan ng Love Without Boundaries, walang hanggang limitasyon. Walang limitasyon na pagmamahal sa ating So kapwa. yun ang magiging sagot doon, yun ang magiging kaparaanan para ibigin mo ang iyong kaaway. Opo. Ibigin mo ng walang hangganan. Ayun na nga, paano kung inaabuso na tayo, winawalang hiya na tayo. So dahil sa pag-ibig na walang hanggan, ay walang boundary, so ganun nga ang mangyayari. Parang sa akin kawawa naman yung mga Kristiyano. Dahil pag ikaw pala ay Kristiyanong ginawa ng masama ng kapwa mo, mamahalin pala natin. Pero kapag tayo ang nakagawa ng masama sa mga hindi mananampalataya, demanda abutin natin. Kapintasan pa natin. Oo, demanda kasi may batas pa ano. So ano kaya ang mga ano ko sa yung ano mo doon sa ano mo sa isang puntos mo. Ayun na nga yung mga sagot nila parang magagawa natin kasi Kristiyano na tayo. Yun na nga ang palagay natin Kristiyano na tayo tapos winawalang hiya ka na. Okay lang kasi mahal kita. Sabi kasi ni Lord, ibigin ang kaaway. Dahil sa may ginawa ka sa akin, ayun, mamahalin pa rin kita. Hindi mo susuklan na masama. Dahil mamahalin. Pero pag meron sila nagawa sa atin, ay may nagawa tayo sa kanilang masama, ay didemanda tayo, pababarangay tayo nitong mga ito. Pagbabayarin pa tayo ng perwisyo's danyos. Kumbaga. Sabi nga ni Sister Che, Ate Alma, love without boundaries or martyr ka lang. Parang ganun magiging dating Kailangan unawain, sino nga ba yung kausap ng ating Panginoon dito? Bakit nga ba siya nagturo ng ganong katuruan? Alam mo natin na pag ang Panginoon po nagtuturo, marami po mga tao nakapaligid po sa Kanya. Either ordinary people, pero kasama niya lagi yung kanyang mga alagad. Bukod po doon, nandun lagi po yung mga religious leader na lagi po nakikinig po sa Kanya at pinagmamasdan po siya patungkol sa kanyang mga ginagawa at kanyang mga tinuturo. At kadalas sa kanyang pagtuturo, lagi din naka-address, bukod sa ordinary people, yung kanyang pagtuturo, lagi tutong naka-address sa mga religious leader. Pertaining po, halimbawa po, binanggit po yung sa verse 43. Excuse me. Narinig niyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuyan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman siya sabi ko, ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pertaining na merong law. Kung unawain yung mga talata, bagamat wala pang di binanggit yung setting, maunawaan po natin sa pagbabanggit ng mga patungkol sa law, may mga nakikinig doon ng mga religious leader. Kasi binabanggit yung law Natuturo siya about sa law. Kaya lang, lalo niya na-expound yung pagdating po sa law. Pagdating po ng verse 45. Verse 44. Ngunit ito naman lang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Verse 45. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng Diyos o anak, inyong ama na nasa langit. Sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ibig sabihin, nandun po yung pagtuturo ng Panginoon sa Tama mga yung nakikinig. tama yung sinabi ng Panginoon Ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo yung mga umuusig sa iyo. Tapos nagbigay siya ng paliwanag. Para kayo ay maging ganap na mga anak ng Diyos sapagkat
Pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. Pinapapatak yung ulan sa mga banal at sa mga hindi banal. So, tama yung utos ng Panginoon eh. Pero, pag i-actual na natin yon mukhang Hindi siya applicable sa mukhang, lahat. kumbaga, buti pa yung mga unbeliever, may katarungan pa silang matatanggap. Pag pinabarangay ka, inasunto ka, meron pa silang Pero sa ating mga Kristiyano, parang grabe. Ganun nga ba talaga? Ayun nga po, kanino po ba pinatutungkuyan ni Jesus yung salitang ibigin mo ang iyong kaaway? Sa dami po kasi ng mga nakikinig sa kanya, alam po niya yung mga tao na roon ay may mga matatalino sa kautusan ng ating Panginoon ni Moises. Alam din po niya na yung kanilang, wala ang ginagawa niyang pagmi-ministry sa mga tao na naroon, ay sinisilo lang siya. Parang, totoo ba na ito ay para sa Diyos? Totoo ba na lahat ng sinasabi nito ay para sa Panginoon? Sa ating Panginoon Jesus? Pero, hindi po alam nung mga nandoon na yung sinasabi ni Jesus ay para sa pangkalahatan. Kasi, Pastor, ang hirap po sa isang ordinaryong tao na meron pa nga ibang Christian na hindi pa nakaka-move on. Lalo sa mga hindi pa Christian. Sa ordinaryong tao po kasi, Pastor, ang hirap sambitin ng magpatawad. Kung hindi mo iaano yung sarili mo doon sa salitang magpatawad. I-apply kung sa salitang magpatawad. At magagawa mo lamang po kung yung pagpapatawad mo na yon ay merong love and forgiveness to one another. Sabi po sa verse 45, tsaka sa verse 48, ito yung masasabi kong ba't niya sinabi yung mga bagay ni? Sabi sa verse 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Yun po yung una. Pangalawa sa verse 48, kaya't maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Kumbaga may purpose eh. Ba't niya sinabi love your enemies? May purpose. Unang purpose, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Pangalawang layunin, upang kayo'y maging ganap gaya ng inyong Ama na nasa langit. Sa English kasi binabanggit yung word na perfect. So pag sabang perfect, ibig sabihin ba nun hindi nagkakamali, almost lahat good. Ano ba yung word na perfect na binabanggit dyan? So sa pag-aaral, yung word na perfect dyan, it doesn't mean na hindi tayo nagkakamali ha. Kundi yung ma-reach natin yung maturity. Yung pagiging ganap dyan ay patungkol pa sa pagiging matured Christian. Kumbaga, nagagawa lang kasi ng isang matured Christian na magpatawad. Kasi naunawaan niya yung mga bagay-bagay. Natitimbang niya eh. Pero maliban na maging matured ka, mahirap talagang gawin yung mga bagay na yun eh. Unawain, magpatawad, magparaya. Hindi, kasi ang sabi ron, verse 48, kaya't maging ganang kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So, bibigyan tayo ng paghahalin tulad na as a Christian, kung ano yung Diyos na ating sinampalatayanan, parang in the same way, tayo maging representation niya sa tao. Pero kung pa sa text na ating binasa, Okay, ako na ho ang magsasabi. Napakahirap po na i-apply itong verse na ito, verse 43 up to 48. By nature, hindi po natin ito kayang i-apply. Ako na ho ang magsasabi. Pero madali nating i-apply kung maa-identify natin kung sino yung tinutukoy na kaaway dito at kung sino yung tinutukoy na umuusig. Pag tiningnan po natin yung konteksto, Ate Alma, pahintulot na matatapos na tayo. Opo. Ito pong verse 43 to 48, part pa rin po ito doon sa sermon ni Jesus Christ sa Mount of Olives na kung tawagin ang sermon na ito, Beatitude. Beatitude. Nang ibig sabihin, ito ang maging pananaw ninyo kapag kayo ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos.
Ang kausap po dyan ni Lord ay mga Israelita na siyang tinuturing ng Diyos na bayan ng Diyos sa Old Testament. At sila rin ang tinutukoy na mga anak ng Diyos sa Old Testament. At bilang bansang inaari ng Diyos, nagbigay ang Diyos ng kautusan sa kanila. At isa sa kautusan, ang sabi, ibigin mo ang iyong kapwa, kamuhian mo ang iyong kaaway. Pag sinabing Israel, meron po silang automatic na kaaway. Sino po yon? Iyong mga hindi mananampalataya o the Gentile nation. Kasi ang itinuturing na mga anak ng Diyos sa Old Testament ay walang iba kundi ang bansang Israel. Sila ang itinuturing na bayan ng Diyos. Para ma-preserve ang bayan ng Diyos na ito, nagbigay po ng kautusan ang Diyos sa kanila na ngipin sa ngipin, mata sa mata para maproteksyonan ang kanilang lahi. Ngayon po, ipinapangaral ni Lord sa panahon na ito, iyong tungkol sa paghahari na gusto niyang itatag. At bago niya itong maitatag, sinasabi niya kung ano ang dapat na maging pananaw natin pag tayo po ay nasa paghahari na ng Diyos. So yun na nga po, doon sa sinabi niya, narinig nyo nung una. Yung batas ni Moses, narinig yung una, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ito naman ang akin. Kapag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos at ako naghahari, ito naman ang utos ko, ibigin mo ang iyong kaaway, ipanalangin mo ang iyong mga umuusig sa inyo upang kayo ay maging ganap. May may twisting nang nangyayari. Dati ang bansang Israel ang tinuturing, ngayon magtatatag ng paghahari ang Diyos, ito naman ang magiging batas sa loob ng paghahari ng Diyos. Kaya lang, maunawaan natin, maintindihan natin, ma-identify natin, kapag ikaw ay naging Kristiyano, sino ang itinuturing mong kaaway at sino yung tinuturing mong mga umuusig sa iyo na dapat mong ipanalangin, kaaway na dapat mong ibigin. Ito po ang mga kapatid, mga minamahal. Ito pong utos na ito, hindi po ito pangkalahatan na iibigin mo ang kapwa mo, yung kaaway mo. Ito po yon. Dapat ma-identify, as a Christian, dapat ma-identify natin sino yung kaaway na itinuturing natin para may apply natin yung pag-ibig at sino yung mga umuusig sa atin para may apply natin, ipag-pray natin sila. Okay. Ito po ang kaaway. Once na ikaw po ay na-born again, naging Kristiyano, dahil pumasok ka sa paghahari ng Diyos, dapat alam mo kung anong utos ni Lord. Ibigin mo ang iyong kaaway. Sino ngayon ang naging kaaway mo nung ikaw ay naging Kristiyano? Na dapat mong i-apply yung pag-ibig na utos sa iyo ni Kristo. Kapag po sa isang pamilya, Ate Alma, kung halimbawa sa isang pamilya, ikaw ay na-born again, automatically, ang kaaway mo, apat. Ang kaaway na tinutukoy dito, yung miyembro ng pamilya mo kasi naiba na yung espiritu mo at sila'y iba. Kaya aawayin kaya nila. Ngayon kung ang kaaway mo ay mga mahal mo sa buhay, hindi po mahirap i-apply yung pag-ibig na sinasabi ni Lord. Kasi kadugo. Kadugo mo eh. Ngayon, sino naman yung umuusig? Yung mga unbeliever, mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, unbeliever sila. Kaya uusigin ka nila. Kaya ipag-pray mo sila. Hindi po sa lahat ng tao na kaaway mo, i-apply mo ito. Dihado tayo dyan, talo tayo, aabusuhin tayo. Pero kung sinanay mo, nung ikay na born again, Alma, Nay, born again na po ako, malagya ka, wala na, bakit nagpalit ka ng ano? Siya ang nagiging kaaway mo. Kaya kahit naging kaaway mo siya sa pananampalataya mo, mamahalin mo pa rin siya kasi hindi ibang tao siya sa buhay mo. Sabihin tama po yung sagot ni Ate Jess. Yung pamilya doon, unbeliever pa. Secondly, yung unbeliever, ang tinutukoy ditong umuusig, yung mga hindi mo kapamilya. Pero kakilala mo at kaibigan mo sila, uusigin ka nila. Pag inusig ka nila, ipag-pray mo sila. Pero yung gagawan ka ng masama at sasabihin mo, ibigin kita kasi, sabi ni Lord, ibigin kita. Merong pong batas ang Pilipinas, idemanda mo sila, ibarangay mo sila pag ginawang ka
Pag inabuso ka, hindi yun ang iibigin natin. Idemanda mo siya at may batas tayong umiiral sa Pilipinas. Ibarangay mo sila para matuto sila na ang Kristiyano hindi basta-basta inaabuso ng mga tao. Yun po yung sagot Paano kanina. yung paano yung forgive? Forget. Pinatawad kita, pero wag mong papakita mukha mo. Conditional. Kasi nga po hindi natin naintindihan. Napaka-importante po, pag nagbabasa tayo ng Bible, maunawaan po natin ang kahulugan, ang konteksto, para hindi po tayo namamali, hindi po tayo naaabuso bilang isang Kristiyano. Kasi sabi ka ni Lord, ibigin ko ang kaaway mo. Sino yung kaaway mo? Yung kapitbahay mo? Binusuhan ka, ginawang inabuso ka, tapos mamahalin mo. Depende ho. Hindi po yun ang utos. Hindi po applicable yun doon. Kundi, pag ikay inabuso, Alma, inutangan ka, hindi ka binayaran, idemanda mo o kaya ipabarangay mo. Kasi walang anak ng Diyos na na inaabuso na lang ng kapwa. Ganyan po ang ibig. Para maging tama po yung ating pananaw every time na tayo nagbabasa ng salita. Humiiral pa naman ang batas ng Pilipinas Dahil lang sa nabasa natin, ibigin mo yung kaaway, i-apply na natin sa kanila. Hindi po. May pinag-a-applyan po. Kung ikaw ay nakapasok sa paghahari ng Diyos, ito ang dapat mong pananaw. Ang mga mahal mo sa buhay, di ba may mga tao, may pamilya kasi, nung na-born again, galit na yung asawa, ayaw na, di na binabati, kagalit na pa, araw-araw di na nag-uusap. Kaya pagtiisan mo, mahalin mo pa rin sila, kaya hindi mahirap i-apply yung pag-ibig sa kaaway, kasi yung kaaway palang tinutukoy dito, yung mahal mo sa buhay na nag-iba na kayo ng espiritu. Yung po pala, Pastor, baga, katulad ko po, kung ako lang po yung isa sa born again sa family po namin, Kaaway mo sila lang. kaaway ko nga po sila. Doon po pray and pray hanggang sa dumating ang time na mabubuksan din sila at tatanggap din sila sa Yes. Panginoon. Paano po yung pareho kayong Kristiyano? Tapos nagkaroon ng issue. Tapos talagang mabigat yung case, parang Kristiyano. Paano yun? Yan naman inuutos ng Panginoon na sinasabi niya, love one another. Yun naman sinasabing, love without boundary. Kasi kapatiran mo yan kapatid mo yan Doon pumapasok yun, pag ayaw niyang makipag-reconcile, ang Diyos naman ang gaganti sa kanya. Tsaka magsama ng saksi para magkaroon ng witness sa magiging pag-uusap po ninyo. Pastor, di ba minsan tayo mga Kristiyano, hanggang saan yung boundary na kasi minsan talagang naabuso or kaya naman yung may ginawa talaga. Ano ba, yung mga sasakyan, natagis, ayaw mo ng gulo talaga Ayaw mo na lang, may iwas ka. Yung bahala na sa iyo ang Diyos. Ganito po yon. Pag hindi mo ginamit yung karapatan mo, wag ka lang dumulog sa batas, wag ka lang dumulog sa mga may kinauukulan. Kung kaya mong ipasa Diyos na lang. Pero ang point nga natin dito, itong verse na ito, na ibigin mo ang iyong kaaway, unang-una, para maging tama yung paggamit mo sa verse na ito, alamin mo, sino ba itong tinutukoy na kaaway? Once kasi ikaw ay nakapasok sa paghahari ng Diyos, at yung mga mahal mo sa buhay ay hindi pa nakapasok, automatically yan ang kaaway mo. Ngayon, dahil sa yan ay mahal mo sa buhay, asawa mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, naging kaaway mo dahil naging mananampalataya ka, mahirap mang i-apply ang pag-ibig sa kanila. Hindi, kasi kamag-anak mo rin sila Pero yung inabuso ka, ginawan ka ng kawalanhian ng kapwa mo, iibigin mo pa. Di ho. Para mo nang sinabing, ang pagiging Kristiyano pala ay dapat lang naabusuhin sa mundong ito. Kaya nga po merong batas. Yung batas ang magproproteksyon sa iyo bilang isang Kristiyanong inaabuso ka ng ibang tao. Kumbaga, iba po yung batas ng tao sa sa Hindi natin ibigin ng kaaway, sa pamilya yes. naman po. Ano pa ang batas? Ang batas ay protection po yon sa bawat individual na may karapatan na ipaglaban ang kanyang sarili, hindi para abusuhin. Ang tinutukoy dito ni Lord, yung batas kapag ikay nasa loob na ng paghahari ni Kristo. Kasi pag ikay napabilang sa paghahari ni Kristo, automatically, di ba may mag-asawa na give up niya yung pananampalataya kay Kristo dahil sa sobrang galit ng kanyang asawa. Kaya hindi na makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon Kasi grabe yung asawa niya
Kaya mahalin mo pa rin. Kaya yung sinasabi naman sa Romans chapter 12, huwag mong gantihan ang masama. Ay, huwag kang padaig sa masama, sa halip daigin mo siya ng mabuti. Pag ikay Kristiyano na, naging Kristiyano ka, halimbawa, naging kaaway mo, yung asawa mo, galit na galit, bakit nagpalit ka ng relihiyon, bakit ka gano'n. Di syempre, grabe grabe ang galit niya sa iyo, huwag mo siyang gantihan ng masama. At lalong huwag kang padaig sa masama, sa halip daigin mo siya ng mabuti. Magpakita ka ng mabuti ba para mawin mo yung asawa mong hindi pa Kristiyano. Pag ginawan mo siya ng mabuti at hindi mo ginawa ng masama, isang araw magkasama kayo sa gawain ng Panginoon. Yan, sabi ni Sister Cherry Rose Rodriguez, napakalinaw naman po dapat ma-identify pala kung sino ang kaaway at sino ang umibig. Yes, ganun po yun mga kapatid. Gaya na nangyari kay Ate Edna Elibaran. Sabi niya, tama, dumating kami sa barangay. Sabi ko, hindi lahat ng nagsisimba or maka-Diyos, hindi mo na marunong magalit. Nung matapos ang proseso namin sa barangay, nagkasundo po kami. Nasabi ko po ang dapat kong sabihin. Pagkatapos, niyakap ko po siya. Ngayon po, casual na kami na nag-uusap. Kumbaga, tama yung sagot po nung ipapasok kanina. Kumbaga, merong batas na siyang tutugon doon sa kaso o namang bagay na mali na ginawa po sa atin. Ibig sabihin, as a Christian, hindi tayo yung parang basta-basta lang Kristiyano. Kundi nagiging matalino rin tayo. Yun siya sabing matalinong Kristiyano, hindi pa abuso sa mga taong abusado. Kung hindi natin kayang daanin sa spiritual, daanin natin sa literal. May batas pa naman na puro protection. Kasi kung ang tanong ibigin mo ang iyong kaaway. Unang-una, paano kung inutangan ka ng malaking halaga, hindi ka na binayaran, tinakbuhan ka na, wari ba? Hindi tayo magagalit? Wari ba, hindi tayo hahanap ng katarungan? Dahil kasi ang utos, ibigin mo ay yung kaaway. Ay di, isa pa lang yun. Paano kung lahat ng tao lalapit sa utang ka, di babayaran? Di, kawawa naman pala mga Kristiyano. Dapat ma-identify natin, sino ba ang tinutukoy dito ni Lord na kaaway at sino ba ang tinutukoy dito umuusig. Pag na-identify nyo kung sino yung kaaway, kasi yung Israel, identify nila kung sino ang kaaway nila sa Old Testament. Anong kaaway nila sa Old Testament? Yung mga Gentiles, mga hindi kalahi nila, yun ang kaaway, kaya mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi kami papayag na kami apihin nyo. Sabing ganun. Kaya, lalo na may utos sa amin ang Diyos, mata sa mata, ngipin sa ngipin, naku, nagbahalo ang balat sa tinalupan. Protection iyon ng Diyos, yung batas ay protection ng Diyos para ma-preserve ang lahi ng Israel. In the same manner, kaya nag-utos si Lord na ganito, binago yung utos para i-preserve din tayo sa mga posibleng mangyari at maganap sa buhay po natin. Sabi po ni Sister Sinaida Guston, aangkop sa akin ang Word of God. Thank you po, malino po sa akin. Wow, praise God. The Lord, nakakatuwa Praise naman. God. Salamat po. Sabi ni Marty Rose Gubot, napakaganda po ng talakayan. Sobrang nakakabusog. Pastor Alan at Elma, Pastor Laro, bago matapos, if ever naman po, sakasakali, tayo naman po yung nakatagis o nakadisgrasya or tayo naman po yung talagang nareklamo. Paano naman po ang gagawin natin? Halimbawa, idinimanda tayo, pinabarangay tayo, dahil tayo talaga yung may kasalanan. Paano ba paggamit ng paano naman tayo lalapit sa mga, sila yung umakusa sa atin? Halimbawa, ikaw naman nakagawa ng hindi maganda sa kapwa mo. Bago kayo, halimbawa, obviously, alam mo na ikaw ang nakagawa, hindi ikaw ang ginawa, ikaw nakagawa. Ang utos ng Panginoon ay ganito. Bago kayo humantong sa hukuman, makiusap ka na, pakiusapan mo na, para hindi ka na humantong sa hukuman. Huwag ka nang magmalaki. May turo si Lord na pag merong nagsakdal sa iyo, sikapin mo nang pakiusapan siya habang kayo ay nasa daan. Makiusap ka na. Kasi pag hinayaan mo makahantong yun doon sa hukuman, ibibigay ka sa hukom, ibibigay ka naman ng hukom sa tanod, at ibibilanggo ka hanggang sa mabayaran mo yung kahuli-hulihang kusing. Kaya ang turo ni Lord, pag ikaw naman ang nakagawa ng hindi maganda sa kapwa mo, makiusap ka na para hindi na kayo umabot sa barangay. Huwag na lumaban.
Praise God. Nako, Kung tayo naman ang nakagawa. Pero kung tayo naman ang ginawan ng masama, alamin mo, Kristiyano ka ba o hindi? Ikaw ba ay pag hindi, sorry ho, magkabaranggayan tayo. Ganun yon. Meron Para law. ho, tumaas ang respeto ng mga hindi mananampalataya sa buhay ng mga Kristiyano. Si Pablo ho binilanggo, hinagupit, binugbog, binilanggo. Tapos, nung malaman na siya ay Roman citizen, ay, palabasin na yan, paalisin na nang malaman. Sabi ni Pablo, hindi tama ito. Binugbog nyo kami, pinibilanggo kami ng lihim, ngayon palalabasin nyo ka ng lihim? Ay, hindi pwede ito, patawag mo opisyal na yon. Ang purpose ni Pablo, kaya pinatawag ng opisyal, para ipamukha sa kanila na kaming mga anak ng Diyos, hindi kami basta-bastang ginagano na lang. Natutong magrespeto. So si Pablo po, binigyan ng mataas na respeto sa mga opisyal ng Roman, yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya. kaya minsan may salitang, takaw bugbog. Kumbaga parang, Takaw gulo. oo, Ganon. oo, parang, yung bang kasi nga minsan, ang nangyayari, naaabuso. Mga, si Ate Alma Ramos, bago tayo magtapos, Kuya Alan, siya yung tao na walang kaaway na alam ko. Walang kagulo-gulo. Bakit ba tuwing ikaw imuupo riyan? Ang iyong topic lagi, yung bang, kagaya nun, pag-ibig, kapatawaran. Ikaw ba may umagrabyado sa iyo na napatawad mo na din? Ay, yung nga po, naintindihan ko na rin po yung sabi ni Pastor na ang kaaway ko po pala ay yung pamilya ko. Kasi ako nga lang po yung nag-iisang Christian sa amin na tama po pala yung ginagawa ko, Pastor, na wala sawa ko silang ipinapanalangin. Na hindi lang dumating ang araw na sila man makaisa ko dito sa pagdadamba sa ating Panginoon. Kasi ang nangyayari, pag naging Kristiyana, ang isang miyembro ng pamilya, nakikipagtikisan siya sa pamilya niya, kaya hindi niya maakay-akay yung pamilya niya, kasi nakikipagtikisan, born again ako, kayo kasi mga hindi pa mananampalataya, sa impyerno kayo pupunta. Mga makasalanan kayo. Ganun, kaya hindi po magkasunod. Tsaka isa pa po yung yung kada kilos ko po, nakatingin sila sa akin. Madaling araw ka saan ka na pupunta? Nagiging kaaway mo sila. Katulad po kanina, kakasimba nyo lang kahapon, magsisipa. Pero yung ibang tao, hindi mo miyembro ng pamilya, ibang tao, at naging kaaway mo, mahirap i-apply yun. At hindi po talaga i-apply sa kanila yung pag-ibig. Ini-apply lang po yung sinasabing pag-ibigin mo yung kaaway doon sa mga mahal natin sa buhay na naging kaaway natin sapagkat naging magkaiba ng espiritu natin. Na born again ka na kasi, sila'y hindi, kaya automatic sila yung kaaway. Ngayon, kung ang mahal mo sa buhay ang kaaway mo, mahirap bang i-apply yung pag-ibig? Hindi, kasi mahal mo sa buhay yun. Pero doon sa hindi mananampalataya, hindi mo kapamilya at gagawa siya ng kasamaan sa iyo, mahirap pong i-apply yung salitang yun na ibigin mo yung kaaway. Ang tinutukoy dito ni Lord na kaaway mo, magiging kaaway mo, yung miyembro ng pamilya mo kasi ikaw nakapasok ka na sa paghahari ng Diyos. Yung Lagi naming sinasabi kanina, huwag kang paaabuso. Ate Alma, ang tanong ni Jessica Pad, bago tayo magtapos, may umabuso ba sa'yo? Sumagot po si Sister Che. Sister Che, yung kamay niyo po. Sabi ni Sister Che, ako'y nagtataka po, ang Ate Alma, ang tao na walang kaaway. Paano niya i-apply ang aral na ibigin ng kaaway? Ayun nga po, naliwanag ako na po kay Pastor na ang naging kaaway ko po pala, yung pamilya ko. At yung ano naman po ni Sister Jessica Fall, doon po sa, ako po ba'y naabuso na? Biyaya po ng Diyos, hindi. Pero, dumating din po sa point ko kasi na ako nagkaroon ng kaaway nung lumang buhay ko. Nung, babalik na naman ako sa reality na, nung ako nasaktan. Talagang sabi ko nga po, nung time na yon na makita ko lang itong tao na ito, mapakarami akong sasabihin sa kanya. Pero nabaliwala yon. Buhat nung tanggapin ko si Cristo. Tinan mo, Ate Alma. Kung ang mahal mo sa buhay, ang siyang kaaway mo, at inibig mo siya, sasabihin ni Lord, ganap ka ng anak ng Diyos. Amen. Dahil, yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa mananampalataya at ikaw'y mananampalataya, pare-parehong sumisikat ang araw sa inyo. Pare-parehong pinadadama ang pag-ibig ng Diyos sa mga banal at hindi banal.
So yun ang purpose ni Lord. Kasi hindi pwede yung, porque na-born again ka, porque ikaw naging Kristiyano, ikaw lang mamahalin ni Lord. Sila man mahal din ni Lord. Kaya yun ang purpose, ibigin mo ang iyong kaaway. Kasi mapamilya mong hindi mananampalataya, ikaw ay nananampalataya sa Kanya, pare-paras pinapapatak ang ulan, pare-paras sa pinasisikat ang araw sa inyong pamilya. Nga po. Kaya pag may marinig po ako sa aking pamilya, love your enemy. Sabi po ni Sister Cherry, Ate Che, ayan. Sabi niya, ang kaaway ko po ngayon ay yung asawa kong di pa po nakapakinig ng mabuting balita. Yun po yun. Pinagpe-pray po na sana po isang araw po mabaptize po siya at maikasal na po kami. Amen. Ayun, nawalobin ng Panginoon, kapatid. Yung po ang sinasabi doon sa talatang 43 hanggang 48. Ang kaaway, napaka-importante po kasi ma-identify. Kasi pag hindi po natin na-identify kung sino ang kaaway at kung sino umuusig, aabusuhin tayo bilang mga Kristiyano na mga hindi mananampalataya. Yun po. Amen. Praise God. Alas 9:05 na po, purihin ang Diyos. Ang dami nating natutunan, purihin ang Panginoon kasi na-distinguish natin na saan ia-apply iyon. No? At tayo nga naman, bilang mga anak ng Diyos, hindi rin tayo pwedeng paagrabyado. Pero pag humihingi na po ng areglo at ng lumapit na sa atin, gamitin na natin yung love your enemy. Yes, amen, praise God. Mamaya po, online Bible study, alas 7 po ng gabi with Pastor Lauro Mien. At sa mga susunod na araw po, patuloy po tayo na sumubaybay at bukas po ang ating morning devotion, Tuesday edition with Pastor Arnel de la Cruz. At announcement po, May 1 ang ating Women's Conference po. I-mark nyo na po sa inyong calendar yan. May 1 holiday yan, kaya makakarating po kayo. Ating tickets, 250 pesos. Maraming salamat sa Diyos. Pastor Alan. Maraming salamat po sa maga pong ito. Napagpala po tayo ng salita ng Diyos. At naunawaan po natin, sino nga ba yung ating kaaway na dapat nating mahalin? Ate Alma? Maraming salamat po sa lahat po na amin nakasama by online po at sa iba't ibang lugar po. Nawa ay patuloy natin idalangin ang ating mga kaaway, higit yung ating pamilya na makasama po natin sila sa gawain ng Panginoon. Pastor Lauro, ang pamamaalam mo ganito. Sagutin mo yung tanong ni Mami Josa Ching, humabon. Humingi naman ako ng kapatawaran, parang ganon. Pero ayaw talaga magpatawad. Ang mahalaga po, nakahingi kayo ng tawad. Ang Diyos na ho nakakaalam. Kung ayaw Ayun. kang patawarin, hindi mo na ho problema yon. Siya na ho ang mananagot sa Diyos kasi humingi ka ng tawad. Ito lang po ang akin. Kung ang kaaway mo ay yung mga mahal mo sa buhay, huwag naman ikaw ang maging kaaway nila. Huwag mo naman silang awayin. Kundi tayo po ay, ang utos si Lord, ibigin natin ang ating mga kaaway. Pero huwag tayo ang pagmumula ng away ng pamilya. Yes. Yun po. Saka yung talagang humihingi ng sorry, kahit ano ang marinig natin, kahit na talagang sa paaalsahin yung ating galit, manahimik na lamang po tayo para madama din na talagang humingi tayo ng sorry. Praise God, maraming salamat. Ang ganda talaga ng morning devotion, ano? Alam natin kung saan natin i-apply ang bawat yugto ng bawat salita ng ating Panginoon. Maraming salamat sa Diyos. Online Bible study mamaya po with Pastor Lauro Mien. Exodus in the book of, ano pala? Pastor po. Anong book? Exodus po. Exodus. Ayan. Ganda niyan. Pasa po natin yan. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos sa buhay ni Ate Alma Ramos. To God be the most highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen. Amen. I love you, Jessica po. God bless. Saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong probinsya ng Pilipinas, muli niyo po kaming samahan sa umagang ito sa isang makabuluhang talakayan na gagawin natin. Ang dapat palang unang-unang mabago ay tayo at ang ating pong mga pamilya. I can drop everything for God. Sa lahat ng oras. Si Kristo ang truth. Wow, ang ganda naman nun. All about the truth in Christ dapat nating malaman.
ang salita daw po ng Diyos, ang kautusan ng Diyos ay nagsusustain ng buhay para mabuhay sa mundong ito.